O sabi doon sa Senado mga kababayan, walang kawala itong si Alice Goo. Kasi malamang makulong ito mga kababayan sa loob ng 560 years dahil po sa money laundering. Matindihan niya Mr. Maravillas. Sa dami po ng kaso, pwede daw itong makulong mga kababayan si Alice Goo ng 560 years. Madaling sabi, kaluluwa na lang po si Alice Goo, nakakulong pa siya. Grabe naman niya Mr. Maravillas. Di ba? Ang lifespan natin, 80 to 90 years. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyo na lipunan. Opinyon, balat at paglalantad sa katotohanan. What you see is what you get. You decide. Lifespan natin, 80 to 90 years. Yung mga kababaihan, medyo mahaba-haba ang lifespan ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. 560 years ito. O yan ang sabi dito. Wala nang kawala, AMLAC. Alice Goo faces 560 years in jail for money laundering. Ganon katindi. Nagkita na pala mga kababayan. Yung latest ngayon, nagkita na si Secretary Benor Abalos kasama si General Marbil. Lumipad sila papuntang Indonesia para mismong sunduin. Sila yung sumundo kay Alice Goo after itong ma-aresto po. Ayan mga kababayan, look, 30 minutes ago pa lang, dismissed Bamban Mayor Alice Goo and Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos meet with Indonesian authorities prior to the return to the Philippines Thursday evening. Mamayang gabi po, balik na si Alice Goo dito sa Pilipinas para rapin ang kanyang patong-patong na kaso. Ayan po si Alice Goo with Secretary Abalos. Ito yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kahit anya saan kayo magtago, parang parinig kay Pacquiao na naglungga na sa ilalim na ang lupa. Pero sabi niya Mr. Maravillas, hindi nasa langit. Malabo po na nasa langit yon. Baka langit-langitan lang. Kahit saan anya kayo pumunta, sabi ng ating Pangulo, aabutin kayo ng kamay ng batas. Tama? Ayan po. Sabi dyan, the AMLAC together with the Presidential Anti-Organized Crime Commission has filed 87 counts of money laundering against Alice Goo at yung kanyang sibling na si Sheila Goo, Cassandra Ong, and 28 others for alleged involvement in the operation of Pogos. Ngayon, sabi rito, after getting the confirmation from ARPON, Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, who chairs the subcommittee handling the inquiry, informed Sheila Goo that she and other accused will be imprisoned for more than a lifetime. So, kahit kunin natin yung 7 years minimum times 87, medyo matagal-tagal po yon. Ano pa ba yon? 560 years, more or less? Thereabout. So, medyo lampas pa po sa isang lifetime. Kahit doon sa minimum na 7 years, yung bawat count ang ibig sabihin. So, kahit sa isang count lamang, so, ganon mga kababayan kahaba, 87 counts, i-multiply mo na. Kaya kaluluwa na lang po si Alice Goo, nakakulong pa siya. Kailangan pa niya, mga kababayan, na pagsilbihan yung sentensya. Grabe naman na niya, Mr. Maravillas. Ganon ang batas eh. Patay na siya, mga kababayan, matagal na, 500 years, parang sumubra pa sa panahon ng pag-okupa ng mga Kastila sa Pilipinas. Di ba? So sabi ni Risa Ontiveros, pag-isipan niyo po sana ng mabuti, Miss Sheila, yung narinig ninyong sagot ng AMLAC sa atin. So sabi ni Risa Ontiveros, slowly we are seeing the full extent of the criminal activities of the sham and dismissed mayor.
at malapit na rin nating maungkat sino ang mga tumulong, nagpayaman, nag-enable at sa mga nakalipas na buwan at linggo, kumupkup sa kanya. Iyong warning ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. Heads will roll doon sa mga tumulong para makatakas. Botit na huli ng mga Indonesian authorities. So, ibabalik na siya dito mga kababayan sa Pilipinas para harapin yung kanyang mga asunto. So, pakinggan natin yung porsyon ng Senate hearing kanina po. And until today, ongoing pa po siya. Hindi pa siya tapos mga kababayan. Napakahaba yung hearing. AMLAC. Sino pong nandito para sa AMLAC? Yes, sir. Please approach the mic. Namumukhaan ko po kayo. Nakapag-oath kayo last hearing. Ano po? Yes, sir. What's your name again, sir? Yes, Attorney Arpon. So, please take your seat and then lalagyan na lang po kayo ng nameplate ulit. So, Attorney, last Friday, kayo po, the Anti-Money Laundering Council, the NBI, and the PAOK, jointly filed several counts of money laundering. No? I-Pilipino ko na rin para ganap ding mapakinggan ni Ms. Sheila yung sagot nyo. This is importante itong tanong at yung sagot ng AMLAC sa inyo rin, Ms. Sheila. So, nung Biyernes, kayo po sa AMLAC, ang NBI at saka ang PAOK, jointly po kayo naghain ng several counts ng money laundering laban kay Alice Guo, kilala din bilang Guo Huaping, kasama si Sheila Guo at iba pang mga individual. Ano po yung pwedeng parusa kay Sheila Guo sa mga kasong ito? Magandang umaga po, Your Honor. Well, under the Anti-Money Laundering Act, the commission of money laundering carries with it the penalty of imprisonment.
Ganong katagal po yun? Section 4A, B, and C, up from 7 years to 14 years, Your Honor. From 7 to 14 years per count. That's correct. Ilang counts ang finailaban kina Ms. Sheila at yung iba pa? There are 87 counts, Your Honor. Tindi. 87 counts. So kahit yung lower end na 7 taon, kasi ang kapag na-convict po kayo, Ms. Sheila, kasama si Guo Huaping at yung mga 28 pang ibang tao, 7 to 14 years ang parusa ng pagkabilanggo. Per count, may 87 counts po na nakain. So kahit kunin natin yung 7 years minimum times 87, medyo matagal-tagal po iyon. Ano ba yon? 560 years? Tama po ba, Attorney Arpon? More or less, thereabout. So, Tindi. medyo lampas na po sa isang lifetime, kahit dun sa minimum 7 years, kahit sa isang count lamang. Pag-isipan nyo sanang mabuti iyon, Ms. Sheila, yung narinig nyong sagot ng AMLAC sa atin. Salamat, Attorney Arpon. Ms. Sheila, follow up ko na ang mga tanong po sa inyo. So, Ms. Sheila, sa kwento nyo, nung unang hearing na humarap kayo sa komite namin, ang pinapalabas nyo, wala kayong alam sa lahat ng nangyayari sa paligid. Nagpapadala ka lang sa utos ng iba. Nagpapadala lang sa utos ni Alice o nagpapadala lang sa utos ni Cassandra. Hindi ako naniniwala na absolutely wala kang alam sa lahat ng iyon. Kahit papaano, alam nyong mali yung pagpresenta nyo bilang Pilipino na pinanganak dito. Kahit papaano, alam nyo na mali ang ginagawa ni Alice. Mali ang pagtakas nyo palabas ng bansa. And hindi po pwede yung hindi ko alam, Your Honor. Umenta na po yan eh. Wala na po yan talaga. Sabi nyo, dumaan kayo sa dagat, papuntang Sabah. Pero marami actually nagdududa dyan kasi masyado daw magalaw yung dagat ngayong panahon ng habagat. Masyadong malakas yung alon sa dagat mula rito hanggang Sabah, kung totoo na doon kayo unang pumunta, at may duda ako dyan. At ngayon, naaresto na nga si Alice, and sa totoo lang, Ms. Sheila, pwede kanyang ilaglag. So isipin nyo rin po yun. Handa ka na bang magsabi ng totoo sa amin, Ms. Sheila? Opo. Handa kang magsabi ng totoo. Okay, dahil oo ang sagot mo, sagutin nyo ang aming mga tanong na panay totoo lang. Walang pagsisinungaling. So sa totoo lang, ang dami ng butas ng original na kwento mo sa amin. Dumating sa farm sa Bamban, tapos pagkatapos ng dinner, nagbiyahe sa van ng may 4 na oras hanggang hating gabi. Tapos sumakay ng small white boat ng 5 oras. Tapos lumipat ng big boat at nagbiyahe ng 3 hanggang 5 araw. Tapos napadpad sa Siembenna. Sa English ay Semporna. Yung Semporna na yan, nasa Sabah, Malaysia. Kung talagang sa Semporna kayo pumunta. Ang hirap paniwalaan actually na 3 kayo, nina Alice, bilyones ang pera ninyo, pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Kaya, bibigyan kita ulit ng pagkakataon magsabi ng totoo. Kino-confirm mo pa rin ba yung komplikadong rutang iyon na kwento mo sa amin nung unang hearing? Or sasabihin mo, aaminin mo na kwento-kwento lang yan? At sasabihin mo ba sa amin ano yung totoong paraan na lumabas kayo sa bansa? At huwag niyong kalimutan, Ms. Sheila, itatanong na rin namin ito kay Alice sa Lunes. Opo. Totoo po. Totoo lahat ng kwento mo sa amin noon? Sabihin mo na dito sa amin dahil pwede ka talaga mahuli kung nagsisinungaling ka pa rin. Anong sinakyan niyo nung bumaba kayo mula sa van? Ano po? Galing sa Bamban, sumakay kayo ng van ng ilang oras hanggang hating gabi pagkatapos ng hapunan. Pagbaba nyo sa van, saan kayo sumakay?
Sa sa isang pier. Sa isang? Isang pier ata. Matidim kasi gabi na po. Sa isang pier. Saang pier kayo sumakay? At hindi ako maniniwala na hindi nyo maalala yung basic details ito. Hindi ko talaga alam yung lugar. Saang pier yan? Sa Jumalig ba yan? Sa Quezon? Sa Batangas ba? Sa Zambales tulad ng tinatanong ni Sen. JB? Sa Palawan? Saan? Ang alam ko kasi papuntang dumaan kami sa Manitawag ng toll gate papunta Skyway. Bumaan kayo saan? Sa toll gate na Manitawag. Balintawak? Pagpuntang Skyway. Pagpuntang Skyway. Tapos? Diretso na yun. Hindi ko alam kung saan na yun. Yung So, lugar na yan. Southbound? Siguro, Mula Tarlac, dumaan Hindi kayo ko sa Bulacan. So, pa-south. So, papuntang Batangas, Southern Luzon. Hindi ko alam kung saan o saan. Basta alam ko akit Skyway. So, pero malamang, kung galing ng Tarlac, dumaan ng Bulacan, pababa. Hindi naman magto-trouble bumaba ng Bulacan, U-turn, pa-norte na naman. So, pa-south kayo. Hindi ko alam. Alam na namin yon. Yung buong fishing, yung malaking fishing boat, sabi mo, 4 na araw ang biyahe nyo doon. Na mahirap paniwalaan sa panahong maalon ngayon. Oh. Tapos yung baba nyo, sabi mo, sa Chinese ay Siemben na. Do you still swear that under oath, Miss Sheila? Ano po? Nanunumpa ka pa rin ba na pagkatapos ng ilang araw ng biyahe sa dagat na sinasabi mo, sa Siemben na kayo bumaba? Pagdating bago sa Siemben na, may isunto sabi ng isang small na maliit ng ng pool. Bago lating sa Siemben na. Okay, so pero na ini-insist nyo pa rin sa Siemben na kayo bumaba eventually. Sabi tanong kasi pagdating doon, tanong ko kay Wesley kung saan tayo. Sabi niya Siemben na. Okay. Maaari mo bang i-describe sa amin yung itsura ng Siemben na yan? Hindi ko masyado kasi beach yata yun. Palang beach na may buhangin. Siyempre naman, beach, so may buhangin. Ano pa? Yun lang po kasi umaga na ata kami nating doon. Umaga. So may araw na. Ano bang nakita mong detalye ng beach sa Siemben na? May tao pero hindi ka May kaunting... Palang turista ata yung tao na yun. Naalala mo ba kung Napakasinungaling natatakan yung passport mo? Kwento mo nga kung yung passport mo doon sa Siemben na. Natatakan ba nung pagdating nyo kaagad doon? Hindi po. Hindi natatakan or natatakan pero hindi kaagad? Hindi siya paano ba? Hindi siya natatakan. Hindi siya natatakan. Okay. Diretso kami sa Malaysia. Ay, nako. Kasi Malaysia talaga yon. Pero eto, Miss Sheila, so sinabi mo hindi natatakan yung passport mo. Hindi mo naalala yung pinakita ko nung nakaraang hearing. Ito yung passport mo. May tatak o tatak kuno. Hindi Diyan sa Sabah. Hindi ko alam po kasi saan galing. Kasi ang alam ko yung babae ang bahala dyan. Yung babaeng bahala dyan. Pero ito, pinapakita ko sa inyo. Opo. Pinakita na namin ito nung nakaraang hearing. May tatak yung passport mo, entered Sabah. Alam ko. So may tatak. Opo. Ang problema, hindi nagmamatch ang stamp sa totoong dapat na stamp kung Sabah talaga ang baba ninyo. According to these stamps, July 18 or basa ng iba July 19 kayo pumasok sa Malaysia, pero via Kuala Lumpur. Kasi yung ganyang klaseng stamp daw ay itatatak lang sa passport kung galing ng KL. At July 19 ka lang pumasok sa Sabah. Ayon sa stamp na yan. Sa makatuwid, nauna ka dapat sa Kuala Lumpur kaysa sa Sabah. Pero ang kwento mo noon hanggang ngayon, mula Pilipinas, galing sa Sabah. Dumaan muna ba kayo sa Kuala Lumpur bago sa Sabah? Kuala Lumpur po. Miss Sheila naman, Malaysia din. Oh, Malaysia. Kasi pagdating kami sa Siemben na, may biyahe pa kami. Biyahe kami, tapos dalating sa isang lugar, Malaysia na yan. Nakainan-alaw kasi kami doon.
Bago tayo dun sa mga pinuntahan nyo pagkatapos ng Sabah, kung talagang pumunta kayo sa Sabah, kasi pati dyan sa stamp na yan may duda eh. Sheila, sasabihin ko sa inyo yung napag-alaman namin galing sa mga kaibigan naming napagtanungan sa Sabah mismo kung saan kuno stinamp itong stamp sa passport nyo. Sila ay galing sa Democratic Action Party, sister party ng Akbayan Party sa Malaysia, at wala silang dahilan magsinungaling tulad ng duda namin sa sinasabi mo. Ayon sa kanila, wala kayong legal entry sa Sabah. Pati yung stamp sa passport na nag-i-indicate na dumating kayo sa Sabah, fake daw yung stamp na yan. Kinumpara nila sa totoong stamp na dapat tinatatak sa Sabah. Pero ang nakukumpirma nila, ito credible information na ng aming komite, subcommittee, tumating kayo sa Kuala Lumpur noong July 18. Kaya ang gusto kong malaman, paano kayo nakapasok, Sheila, sa Siem Ben Na, kung totoo ito, at paano naman kayo dumating sa Kuala Lumpur? Yung tatag lang yung passport na hindi ko alam. Basta, pagdating kami sa Siem Ben Na, may biyahe kami sa isang lugar. Bago yun, Miss Sheila. Bago tapos ang Siem Ben Na. Wala. Bago ng Siem Ben Na, kung ayaw mo talagang sabihin na dumaan kayo sa Kuala Lumpur, wala po. dumaan ba kayo sa Bali, Indonesia, bago itong Siem Ben Na? Bago Yun lang itong hindi ko Sabah? po alam. Basta yun na yung biyahe ko. Hindi mo rin alam kung dumaan kayo ng Bali, Indonesia? Wala. Hindi kami Wala. Ganito. Kasi panay kwentong barko ang pinag-uusapan natin. Sumakay ba kayo ng eroplano? Hindi po. Ever? Sa buong biyahe ninyo? Hindi po. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Wala po. hanggang Indonesia, Singapore ang mayroong eroplano mo. Malaysia to Singapore. Malaysia to Singapore. Buti na lang inamin mo na nag-eroplano kayo mula Malaysia, Singapore dahil imposible talagang hindi kayo sumakay ng eroplano. Opo. Kasi ang stamp ng passport mo, entry stamp to Kuala Lumpur via Kuala Lumpur International Airport. Naalala mo bang dumaan kayo sa isang Malaysian airport bago sa Sabah? Meron. Malaysian airport. Bago Siem Ben Na. Wala po eh. Wala rin. Oo. Pero itong verified information namin mula sa isang official na grupo sa Malaysia na yung tatak na entry stamp sa Kuala Lumpur galing sa Denpasar, Bali. Naalala mo, dumaan kayo sa airport sa Bali papuntang Kuala Lumpur International Airport? Wala po. Hindi rin. Ako, Miss Sheila, yung situational awareness nyo, dapat talasan ninyo para makapagsabi kayo ng kompleto at totoo sa amin. Kasi po, Siem Ben Na to isang Malaysia, hindi ko alam kung yung Sabah na sabi nyo o ano. Yung Siem Ben Na mismo ay Sabah. Sabah? Pagdating yan sa Sabah na yan, may sakay kami aeroplano pupunta sa Malaysia, yung Kalumpo na sabi nyo. Yun ba yun? Kuala Lumpur. Palang Metro Manila sa Pilipinas. Baliktad. Ang alam nung credible sources namin, nag Kuala Lumpur muna kayo bago itong Siem Ben Na o Sabah. Okay. So from Kuala Lumpur, paano kayo pumuntang Singapore? Aeroplano po. Aeroplano yon. So nag-airplane kayo ulit. In total, sa biyahe nyo mula Pilipinas hanggang nung nahuli kayo ni Cassandra Leong sa Indonesia, ilang beses kayo sumakay ng eroplano? Sabah to Dalawa. Sabah hanggang Singapore, or Malaysia hanggang Singapore? Sabah, Malaysia at Singapore dalawa beses po. So Sabah papunta sa ibang lugar sa Malaysia, tapos Singapore. Tapos Malaysia to Singapore. Dalawa beses po. 2 beses nag-eroplano. Kasama niyo pa ba si Alice papuntang Singapore mula sa Kuala Lumpur? Opo. Kasama niyo pa. So, eto pa isang gumugulo sa isip ko, Miss Sheila, ha? Ayon sa mga contacts namin sa Malaysia, kayo at si Wesley ay umalis sa Kuala Lumpur noong July 21, 2024. Bali malinaw na July 18 to July 21, nandun kayo sa Malaysia. Legally, gamit itong Philippine passport nyo. Pero si Alice ay dumating sa Kuala Lumpur, or at least dumating yung passport ni Alice sa Kuala Lumpur, pero wala siyang exit record.
Di tulad nyo, alam namin kung paano umalis ng Malaysia papuntang Singapore. So, alam din namin na si Alice ginamit ang Philippine passport niya sa Batam, Indonesia, kung saan kayo nahuli ni Cassandra. Alam din namin na hindi nire-renew ni Alice o ni Go Huaping yung kanyang Chinese passport. So, ang tanong din namin, na hindi ko itatanong sa iyo, pero baka itanong ko rin sa iyo, paano wala siyang record sa Malaysia? Alam mo ba? Hindi po. Kasi sama naman kami. Next question. Sabi nyo, pabalik kayo sana sa Singapore from Batam. Kaya lang nahuli na kayo sa Batam. Opo. So bago Batam, Indonesia, nasa Singapore na kayo. Nasa Singapore na kayo, ba't pa kayo nag-Indonesia? Kasi sabi ni Wesley, gusto daw siya pa siya sa iba lugar. Hindi pa ba sapat yung pasyal sa Singapore? Sa Indonesia. Oh, sabi ni Sen Joel last time, ang gustong pagpasyala ni Wesley ay sa Singapore. Okay, one related question from Sen Joel. I just wanted to put on record, Madam Chair, I don't even need to ask questions because I will wait for my turn. It's just that last hearing, Madam Chair, Miss Sheila Go made mention about it. I distinctly remember it. I'm sure the committee secretariat would bail me out. Ang sabi mo, Sheila, ang sabi ni Wesley, bored siya doon sa pinanggalingan niyo, kaya kayo nagpuntang Singapore. Yun ang sinabi mo last. Ms. Sheila, huwag nang interruptin ang senador, no? And wait to be acknowledged. Pwede mong sabihin ngayon na maaari kang nagkamali. Pero, ang narinig namin lahat, kaya ka pupunta ng Singapore dahil bored si Wesley. Ay, sorry po, baka mali lang ako ninig talaga kasi... So, ano yung totoo? Indonesia kasi ang naalam ko yung tanong so, ko. So Sheila, again, na board sa Singapore, pumunta ng Indonesia kahit medyo naguguluhan kami doon. Hindi kasi nakailan... Singapore. Ayan po ang breaking news ngayon mga kababayan from ABS-CBN. Former Bamban Tarlac Mayor Alice Go has been turned over to Philippine officials led by Interior Secretary Benhur Abalos. Ayan po mga kababayan. Ito si Abalos. Ngayon, yung mga kampo ni Maudigs, may ano na naman, may wild guess. Yan si MJ Kiambao Reyes. May not so wild guess. Go Wilson testify against the Dutertes and or people closely associated with the Dutertes. Look, mukha namang chami-chami siya with this administration. She's being treated well. Parang VIP, celebrity pa nga. Ayan ba, binibigyan na niya ng Malaysia. Idadawit daw ang mga Duterte. Siyempre, dawit man talaga. At saka yung mga associates ng previous administration. Kasi, sila yung dahilan kung bakit nagpiesta yung mga pogo. Sino pa man, yun man talaga ang tumbok nito. Kahit hindi ninyo hulaan. Yun man talaga kasi ito po ay nangyari during the previous administration. Yung pogo na konektado sa AGK, sa money laundering, pati human trafficking, konektado lahat. Kaya nga may quad committee hearing na ginagawa at nagkasabit-sabit na pati yung travel companion ni attorney. Di ba? Sabihin naman ninyo, political persecution. Pag nagkasabit-sabit kayo sa mga illegal activities, lagi ninyong sinasabing political persecution. Huwag kami, pinasok ninyo yan, kailangan panagutan ninyo. Ayan ang tama na dapat na mangyari. You just imagine, mga kababayan, nagkaroon tayo ng mayor na Chinese. Di ba? At sangkot sa kung ano-anong mga illegal activities. Mga seryosong kaso. Ilang days na po kami sa Singapore. Okay, kaya na-board? Hindi. Meron din po. Kasi So, ilan araw kami sa Singapore kasi Sheila? hindi pwede kasi lampas sa isang buwan.
Sa Singapore. Miss Sheila, nagugulat ako. Well, buti na rin, tulad ng naming mga Pilipino, bilang isang Asian din, nakakayanin nyo pang tumawa. Kahit sa prospect na Nakatawa 500 years na pagkabilanggo kung ma-convict kayo sa kahit isang count lamang ng money laundering, kahit sa low end na 7 years. Sana seryosohin nyo po itong hearing na ito dahil hindi lang ang Senado, hindi lang ang House, nag-e-effort mag-imbestiga, pati yung mga executive at constitutional body, sobrang interesado sa mga kaso ninyo. At dapat sa maikling panahon na lamang ng aming investigasyon at yung maikling panahon na lamang posible ng executive at ng constitutional bodies ng Pilipinas, pag-isipan yung mabuting, humingi kayo ng payo sa abogado nyo, pag-isipan yung mabuti, mag-cooperate seriously sa investigasyong ito. Kung gusto nyong medyo mabawasan yung pasakit na maaring saluhin ninyo dahil sa consequences ng inyong mga iniimbestiga naming ginawa ninyo. Miss Sheila, nung pumakas kayo sa Pilipinas kasama ni na Alice, hindi nyo ba alam na may arrest order na para kay Alice Go? Hindi nyo ba alam na may subpoena ang Senado sa inyo? Yung mic nyo? Hindi po. Hindi nyo alam. Kailan ang huling beses na nag-usap kayo ni Alice? Ano po? Kailan kayo huling nag-usap ni Alice? Kailan? Sa Pilipinas po? Kahit saan. Kailan kayo kailan at saan kayo huling nag-usap ni Alice? Yun sa Indonesia po. 19 o 20 yung hiwalay po kami. 19 or 20 July. Si Wesley, kailan kayo huling at saan huling nag-usap ni Wesley? Parehas din po. Pareho. Sabi nyo sa amin noon, nakatira kayo sa Bulacan. Apo. Kailan kayo dumating dun sa Bamban? July first week. Yung last first week July. Nung sinabi ni Alice na aalis kayo, di ba kayo nagtanong saan kayo pupunta at sinong kasama nyo? Hindi po. Sabi na 3 daw lang po kami. Sinong 3? Ako, Wesley, tsaka si Alice po. Okay. Hindi mo ba naisip na may connection yung pag-alis ninyo dun sa paghanap sa inyo ng mga otoridad? Sabi nyo nga sa amin nung unang hearing, ikaw ay maraming travels, ikaw ang laging travel companion ni Alice kapag nalulungkot siya or basta gusto niyang bumiyahe. Siguro alam nyo naman na di karaniwang proseso yung dinadaanan nyo paglipat-lipat sa iba't ibang bansa. Hindi yon basta labas-masok lang. No? Alam nyo mali o iba sa ginagawa ninyo. Hindi po. Hindi ka ba nagtataka na parang basta labas-masok na lang kayo sa iba't ibang mga bansa? Una, ganun kadali lang kayo nakaalis sa Pilipinas kahit pinaghahanap kayo ng otoridad. Tapos, papasok kayo sa ibang bansa, lalabas sa ibang bansa, ang dali-dali lang. Hindi ka ba nagtaka? I'm sure, yung mga dating biyahe nyo, dumaan kayo sa tamang proseso. O kahit ba sa mga dating biyahe, labas-masok lang sa parang ordinaryong pinto ng bahay. Hindi po, kasi tama, labas po. Hindi mo ba naisip na parang ang weird, walang kahirap-hirap, ang dali-dali lang umalis sa Pilipinas kahit pinaghahanap kayo ng mga otoridad? Hindi ko po alam, inahalap po eh. O ngayon, sabi dito sa balita, yung isa pa nilang kapatid, si Wesley Go, gusto na rin pong sumurrender, sabi ng kanyang abogado. Yan po, Wesley Go intends to surrender, sabi ng kanyang abogado, si Attorney Stephen David. So yun ang aabangan pa natin, mga kababayan. At meron ba kayong naalalang police escort? Or kung hindi police, mukhang escort or nakabihis police? Kung hindi man nakabihis police, mukhang bodyguard o escort? O di kaya mukhang militar? Sa totoo lang po, hindi ko po alam. Wala ba kayong napansing kasama ninyo mula dito sa Pilipinas hanggang Indonesia kung saan kayo nahuli ni Cassandra na may ibang kasuotan na mukhang uniforme or mukhang security, mukhang bodyguard na nag-e-escort sa inyo? Wala po. Nakarating ka na ba sa Sual, Pangasinan? Hindi pa po. Hindi pa. Pero sabi mo nung nakarang hearing, alam mo na hindi Pangasinan yung isang pinuntahan nyo. So, alam mo yung Pangasinan? Alam mo.
Saan ka na nakarating sa Pangasinan? Hindi ko alam kung sa Dagupan ata o Dagupan. parang Lagupan ng ano niya. May iba pa bang bayan ng Pangasinan kayo napuntahan na? Lagupan lang po ata. Ilang bayan sa Pangasinan ang napuntahan nyo na? Yun lang ang punta. Tsaka yung farm namin doon, hindi ko alam walang lugar. Saan yung farm nyo sa Pangasinan? Hindi ko alam walang lugar. Basta alam ko lang Pangasinan. Sa Suwal ba yung farm nyo sa Pangasinan? Parang hindi po ito pangalan. Hindi. Baka malaman natin in the next, may 2 slides akong ipapakita. Sheila, anong alam nyo sa Alicel Aqua Farm? Wala po. Okay. Ipapakita ako. DTI record ng Alicel Aqua Farm. Ikaw ang nakaregister dito na owner. Sheila, paalala ha, under oath pa rin kayo. Ha? Sa iyo ba itong Alicel Aqua Farm? Hindi ko po alam. Miss Sheila, ito po ay dokumento ng Department of Trade and Industry. Certifying Malinaw na ang po, Alicel Sheila Aqua Leal Farm Goo. sa Barangay Bakiden sa Suwal, Pangasinan ay nakaregister. Napakasinungaling talaga po. Nakaregister sa inyo. Issued sa inyo ang certificate. Sheila Leal Goo. Nakikita ko yung paan nyo. Medyo ninenervyos kayo. Magre-relax po kayo kung magsabi kayo ng totoo sa amin. May alam ba kayo dito sa Alicel Aqua Hindi ko Farm? talaga alam po. Paano hindi nyo alam to pero kayong nakarehistro dito sa issue ng DTI na Certificate of Business Name Registration? Baka ginamit ng ang pangalan ko po. Ginamit ang pangalan mo? Naku po, posible bang lumalabas talaga dito sa dokumentong ito? Pamilyar kayo sa Pangasinan kasi may business kayo dito ayon sa DTI mismo. O kaya ginamit yung pangalan ko na pang business lang po. Na hindi ko alam. So, alam nyo itong business na ito? Itong Alicel Aqua Farm? Hindi ko po alam. Pero alam nyo na ginamit yung pangalan nyo sa business na ito? Siguro. Siguro. Siguro or alam nyo na ginamit ang pangalan nyo sa business na ito? Siguro kasi hindi ko... Siguro. Ay, nako. Kilala nyo ba si Mayor Dong Kalugay? Si Mayor Dong kilala po. Kilala nyo. Paano nyo siya nakilala? Kinain kami sa isang restaurant. Nagkita kayo sa isang restaurant. Kailan yon? Hindi ko matandaan kasi ilang taon na po eh. Ilang taon na? Ilang taon na mula nung nagkita kayo sa restaurant? Before pandemic ata. Before pandemic. So bandang 2019? Siguro. Mga 5 years ago? Siguro po. Anong okasyon? Bakit kayo nagkita sa restaurant nung bandang 2019? Sumama lang ako kay Alice po. Sumama kay Alice. So, si Alice ang may kilala kay Mayor Kalugay. Opo. Then, pinakilala kayo ni Alice kay Mayor Kalugay. Opo. Okay. Anong okasyon nun? Ano po? Anong okasyon kung bakit kayo sinama ni Alice sa restaurant at pinakilala kay Mayor Kalugay? Ano po? Sumusunod lang ako. Parang malalim talaga yung links ko sa Suwal. Sumasama lang ako sa Sumasama. May isa pa akong ipapakitang dokumento. May ganitong ID kayo. Pwede nyo bang ipaliwanag to? Hindi lang DTI Certificate of Business Name na nakarehistro sa inyo. Sure. Okay, naghang lang. Pero may ipapakita akong ID ninyo sa Suwal. ID issued to Sheila Leal Goo. Habang iniintay natin yon, sa pagkakaalam mo ba, dahil, ayan, ito yung ID nyo, Municipality of Suwal, Account Insurance Membership, Sheila Leal Goo. Pwede nyo bang i-explain yung ID nyo yan? Sorry po, kasi hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Hindi ko ID ko in-issue sa inyo, sa pangalan nyo at photo ninyo ang nakalagay. Opo. Ano? Pangalan ko. Picture ko pero hindi ko po alam na may ganyan po ako ID. Oh wow, okay. Hindi nyo alam na may ID kayo. Siguro kahit elementary school student, hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, alam kapag may ID, hindi talaga kapanipaniwala na hindi nyo alam yan. Sa pagkaalam nyo, Miss Sheila, dahil sinama kayo ni Alice sa restaurant noong bandang 2019, ipinakilala kayo ni Mayor Dong Kalugay, may relasyon ba
Sina Mayor Kalugay at si Alice. Hindi ko pa alam. Alam ko kaibigan po. Kaibigan. Magkasosyo din ba sila sa business? Hindi ko sure. Hindi nyo sure? Sige, hindi kayo sure. So ano sa palagay mo? Kung magkasosyo ba sila sa business? Ang alam ko, kaibigan po sila. Pero kung may business, sosyo, hindi ko alam po. Hindi nyo alam. Pero sabi nyo, hindi nyo sigurado. So anong sigurado nyo? Kaibigan po sila. Kaibigan. Saang restaurant kayo kumain kasama si Mayor Kalugay? Sa Pangasinan. Oo, sa Pangasinan, sa Suwal. Anong pangalan ng restaurant? Hindi ko alam kung ano sa lugar. Basta isang Filipino food na restaurant. Filipino food restaurant. Opo. Sa Suwal ba? Hindi ko sure. Or sa Dagupan ba na alam mo? O parang banda doon. Kasi bandang Dagupan. Ang alam ko, Dagupan nata ang narinig ko, pero hindi ko sure kung yun ba yun. Dagupan, pero hindi mo pa rin sure. Miss Sheila, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon at this point in time, ha? Ano pa ba yung totoong hindi nyo nasabi sa amin? Alalahanin nyo, you are under oath dito sa aming subcommittee at nandito rin ang AMLAC at ang iba pang government agencies na naghain na ng kaso laban sa inyo para sa money laundering. For starters, baka may iba dyan, nakakasuhan pa kayo ng iba. Ano pa yung pwede nyong sabihing totoo sa amin at sa kanila bilang tulong nyo sa investigasyong ito? Wala po, kasi wala ko alam. Okay. Well, hindi po ako naniniwalang wala na kayong alam bukod sa sinabi nyo na sa akin. And I really regret na hindi kayo mas makatotohanan at mas helpful sa committee ito. Yung subcommittee namin, tulad ng Committee on Women, kayang-kaya namin mag-appreciate kapag nagsasabi ng totoong isang witness. Maaalala ng mga colleagues ko, halimbawa, yung isang witness dun sa Committee on Women, yung dating accountant ni Alice Go, siya, pinaniwalaan namin siya. At nirelease namin siya sa detention dito sa Senado. Dahil sa hearing, yung pagkakataong binigay namin sa kanya na magsabi ng totoo, sinamantala niya yung pagkakataong iyon. And I bet, appreciated din yun ng mga executive agencies na nakarinig sa kanya, si Miss Nancy Gamo. Unfortunately, Miss Sheila, hindi kayo katulad niya na makatotohanan. And well, yung kapalaran nyo ay nasa kamay nyo naman. Nasa kamay nyo lamang, wala sa kamay namin. So I advise you, isipin nyo hanggat matapos itong hearing ngayong araw, magkonsulta kayo sa abogado ninyo kung gusto nyong maging mas makatotohanan sa amin at mas helpful sa hearing na to at sa investigasyon ng executive. Okay, Ms. Sheila? Pag-isipan nyo mabuti yan. Lalong naging misteryoso at kaduda-duda. Mas dapat nalaliman yung investigasyon, mga kababayan. But anyway, pabalik na dito sa Pilipinas din si Alice Goo. Sinundo mismo ni Secretary Abalos at ni PNP Director General Marbil. So mamayang gabi, mga kababayan, expected silang dumating dito sa ating bansa. Ayan po, mga kababayan, escorted by the NBI at Bureau of Immigration. Nakangiti pa po, nagpa-picture. Ayos na ayos, sanay na sanay po.